Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pamilya at pagpapatawad? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. At muli, ako po ang inyong kasama sa isa na namang paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang pamilya raw ang ating kanlungan. Ngunit paano kung ang mismong kanlungan na ito ang magiging sanhi ng pinakamatinding sakit? Gaano nga ba kabigat ang halaga ng yaman kumpara sa bigat ng isang pusong pinagkaitan? Sa kwento natin ngayong araw, sasaksihan natin ang isang babaeng ibinigay ang lahat, ngunit sa huli ay tila walang itinitira para sa kanya. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng malawak na sala ng Hacienda Valeriano ay tila hindi sapat para pawiin ang namumuong pawis sa noo ni Luningning. Nakaupo siya sa isang silyang nasa pinakasulok ng silid, malayo sa mahabang lamesang gawa sa Nara, kung saan naroon ang kanyang asawang si Rico, ang bayaw niyang si Carmela, at ang matriarka ng pamilya, si Senyora Imelda Valeriano, 20 taon. 20 taon na siyang nagsisilbi sa pamilyang ito, hindi bilang isang manugang, kundi bilang isang anino. Ang mga kamay niyang dati pino ay ngayoy magaspang na dahil sa walang katapusang pag-aasikaso sa bahay na ito. Isang mansyon na kailanmay hindi niya naramdamang tahanan. Sa kanyang harapan, nakaupo ang abogado ng pamilya, si Attorney De Castro. Ang mga salamin nito ay sumasalamin sa ilalaw ng chandelier. At ang hawak nitong mga dokumento ay tila mga hatol na babasahin anumang oras. Salamat sa inyong pagdating, formal na wika ng abogado. Nandito tayo ngayon upang basahin ang huling habilin at testamento ni Don Alejandro Valeriano na in-update ni Senyora Imelda Valeriano alinsunod sa kanilang kasunduan. Napayuko si Luningning, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa kabila ng 2 dekada ng pagtitiis, sa masasakit na salita, at sa malamig na pakikitungo ni Senyora Imelda, may isang maliit na bahagi pa rin sa kanyang puso na umaasa. Umaasa na sa pagkakataong ito, makikita ng kanyang biyenan ang kanyang halaga. Si Senyora Imelda, nakaupo sa silyang animoy trono, ay walang pinapakitang emosyon. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon sa abogado. Sa tabi nito, si Carmela ay hindi mapakali. May munting nangiti sa kanyang mga labi na pilit niyang tinatago. Si Rico naman, ang kanyang asawa, ay nakatingin lang sa kawalan. Tila walang pakialam o lakas ng loob na salubungin ang kanyang tingin. Umpisahan na natin, utos ni Senyora Imelda. Ang boses niya ay may awtoridad na kayang magpatahimik sa buong silid. Tumango ang abogado at sinimulan ng basahin ang dokumento. Alinsunod sa nakasaad dito, ang lahat ng ari-arian ng pamilya Valeriano ay hahatiin sa mga sumusunod. Nagsimulang maglakbay ang isip ni Ning. Naalala niya ang bawat sulok ng 8 kabahayan na nabanggit sa usapan ng pamilya. Ang rest house sa Sansinag na siya mismo ang naglinis at nagayos. Ang apartment sa Maynila na siya ang laging tumatao kapag may kailangang ipagawa. Ang lumang bahay sa probinsya kung saan niya inalagaan si Don Alejandro bago ito pumanaw. Ang unang bahay sa Forbes Park, kasama ang lahat ng gamit sa loob nito, ay mapupunta sa aking nag-iisang anak na babae, si Carmela Valeriano. Napasinghap si Carmela sa kagalakan at pasimpleng sumulyap kay Ning na may halong pangaasar. Hindi kumibo si Ning. Abang kabote. Ang pangalawang ari-arian, isang commercial building sa Makati, ay mapupunta rin kay Carmela Valeriano. Patuloy na binasa ng abogado ang listahan. Bawat isang bahay, bawat isang lote, bawat isang negosyo. Lahat ay maingat na hinati sa pagitan ni na Carmela at Rico. 7 sa 8 bahay ang napunta sa 2. Ang huling bahay, ang pinakamalaki at pinakamahalaga, ang mismong hacienda na kanilang tinitirhan. At ang Hacienda Valeriano, ang pangunahing pamana ng aming pamilya,
ay mananatili sa ilalim ng aking pangalan, Imelda Valeriano, hanggang sa aking huling sandali. At pagkatapos, ito ay mapupunta ng buo sa aking panganay na anak, si Rico Valeriano. Nakahinga ng maluwag si Rico. Si Carmela naman ay bahagyang sumimangot, ngunit agad ding ngumiti, kontento na sa kanyang nakuha. Natapos ang pagbasa, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ibinaba ng abogado ang mga papeles at tumingin sa paligid. At dito po nagtatapos ang huling habilin, sabi ng abogado. 8 bahay, lahat ay naipamahagi na. Ngunit ang pangalan niya, Luningning Reyes Valeriano, ay hindi man lang nabanggit. Kahit isang beses, kahit bilang pasasalamat, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang maliit na pag-asang kanyang pinanghahawakan ay biglang naglaho, naging abo. Ang paghinga niya ay naging mababaw. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Carmela, isang nangiti ng tagumpay, isang nangiti na nagsasabing, wala ka pa ring kwenta, tagalabas ka lang. Sa sandaling iyon, wala siyang narinig, wala siyang nakita kundi ang nangiting iyon. Tumayo siya, nais lamang na makalayo, nais na magtago, ngunit ang kanyang mga binti ay tila napako sa sahig. Sa kanyang pagtayo, hindi sinasadyang nasagi ng nanginginig niyang kamay ang isang maliit na mesa sa kanyang tabi. Doon nakapatong ang isang bandehado ng tsa na inihanda niya kanina. Blag! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang mga piraso ng tasa ay kumalat sa sahig, kasama ang natapong tsaa, tila mga luhang hindi niya kayang ilabas. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang pagkainis sa mukha ni Senyora Imelda, ang pagkayamot sa mukha ni Carmela, ang pagkagulat sa mukha ni Rico. Nakatayo lang si Luningning sa gitna ng lahat, basag, tulad ng mga tasang nasa paanan niya. Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang sigaw ang pumunit sa tensyon. Ang kanilang kasambahay na si Diwa ay humahangos na pumasok sa sala. Ang mukha ay puno ng pagkasindak. Senyora! Si Senyora Imelda! Sigaw ni Diwa, nanginginig ang boses. Inatake sa puso si Senyora Imelda. Bago pa man makapag-react ang lahat, ang matigas na katawan ni Senyora Imelda ay biglang nanghina at bumagsak mula sa kanyang pagkakaupo. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang ritmikong tunog ng mga makina ang sumalubong kay Luningning. Nagbago ang lahat sa isang iglap. Ang marangyang sala ng hasyenda ay napalitan ng puting pader ng isang private room sa pinakamahal na ospital sa San Sinag. Ang katahimikang dala ng takot ay mas nakabibingi kaysa sa nabasag na tasa kanina. Nakaligtas si Senyora Imelda, iyon ang sabi ng doktor. Ngunit ang salitang nakaligtas ay may kasamang mabigat na kahulugan. Inatake siya ng matinding stroke. Ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay paralisado. Ang kanyang dila, na dating naglalabas ng mga salitang kasintalim ng patalim, ay hindi na makapagsalita. Ang dating matriarkang puno ng kapangyarihan ay isa na ngayong bilanggo sa sarili niyang katawan. Nakatayo si Luningning sa isang tabi, sa labas lamang ng salaming bintana ng silid, isang anino gaya ng dati. Sa loob, abala si Carmela at Rico sa pakikipag-usap sa doktor. O mas tamang sabihing, sa pakikipagtalo. Ano ang ibig ninyong sabihin na matatagalan ng recovery, Doc? Dinig niyang tanong ni Carmela, ang boses ay hindi naglalaman ng pag-aalala, kundi ng pagkainip. May mga business trip ako na nakaschedule at kailangan kong asikasuhin ang paglipat ng mga titulo ng mga ari-ariang ipinamana sa akin. Sumingit si Rico. Kinukusot ang kanyang mga mata. Doc, wala bang paraan para mapabilis ito? Pwede ba siyang i-home care? Alam niyo na, malaki ang gastos dito sa ospital araw-araw. Hindi makapaniwala si Luningning sa kanyang naririnig.
Ang kanilang ina ay ilang oras pa lamang mula sa bingit ng kamatayan, ngunit ang nasa isip pa rin nila ay pera at abala. Ang sakit na naramdaman niya kanina sa pagbasa ng testamento ay tila nadagdagan pa ng isang patong ng pagkadismaya. Matapos ang ilang saglit, lumabas ang magkapatid mula sa silid, nagtatalo pa rin ng pabulong. "Ikaw na muna ang magbantay, kuya," sabi ni Carmela. "Kailangan kong tawagan ng abogado ko para sa mga papeles." "Bakit ako? May pamilya rin ako, Carmela. Saka kailangan kong pumasok sa trabaho. Ikaw ang walang asawa't anak. Mas marami kang oras." Ganti ni Rico. "Excuse me? Dahil marami akong ari-arian ngayon, mas lalo akong naging abala." Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo habang papalayo sila sa pasilyo, hanggang sa ang kanilang mga boses ay tuluyan ng naglaho. Naiwan si Luningning sa katahimikan, kaharap ang silid kung nasaan ang babaeng nagkait sa kanya ng lahat. Humugot siya ng isang malalim na hininga at dahan-dahang pinihit ang seradura ng pinto. Sa loob, nakahiga si Senyora Imelda, nakapikit. Ang dating ayos na buhok nito ay bahagyang magulo. Ang isang gilid ng kanyang bibig ay bahagyang nakababa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nakita ni Luningning ang kanyang biyenan na hindi nakakatakot, kundi kaawa-awa. Lumapit siya sa kama. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang malinis na bimpo at isang palanggana ng maligamgam na tubig na iniwan ng nurse. Isinawsaw niya ang bimpo, piniga ito, at maingat na ipinunas sa noo ni Imelda. Sa pagdampi ng bimpo sa balat nito, dahan-dahang iminulat ni Imelda ang kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang paningin. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Ning ang isang bagay na hindi pa niya nakita dati: takot at kalituhan. Tila nagtatanong ang mga ito kung bakit siya, ang manugang na binaliwala, ang naroon sa tabi niya. Hindi nagsalita si Luningning. Ipinagpatuloy lang niya ang kanyang ginagawa. Maingat niyang pinunasan ang mga braso at kamay nito. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang baso ng sabaw na nakalagay sa bedside table. Itinaas niya ng bahagya ang ulo ng matanda at dahan-dahang inilapit ang kutsara sa mga labi nito. "Kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo, inay," mahinang sabi niya, gamit ang salitang matagal na niyang gustong sabihin ng may pagmamahal. Nagmatigas ang panga ni Imelda, ngunit sa huli, bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig. Karamihan sa sabaw ay tumulo sa gilid ng kanyang labi, ngunit hindi ito ininda ni Ning. Kumuha lang siya ng tissue at marahang pinunasan ito. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Rico. Natigilan ito nang makita ang eksena. "Ning," tawag niya. Ang boses ay may halong pagkagulat. "Anong ginagawa mo rito? Sabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangang gawin yan." Hindi lumingon si Luningning. "Kailangan ng nanay mo ng mag-aalaga." Simpleng sagot niya. Lumapit si Rico. "Hayaan mo na ang mga nurse dyan. At pagkatapos ng nangyari kanina, hindi mo siya obligasyon. Malaya ka na, Ning. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo." Sa wakas, humarap si Luningning sa kanyang asawa. Ang mga mata niya ay kalmado, ngunit sa likod nito ay may bigat na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang sakit ng pagtatakwil ay naroon pa rin, sariwa. Ngunit sa pagtingin niya sa babaeng nakahiga sa kama, isang ina na ngayon ay inabandona ng sarili nitong mga anak, may ibang damdamin na nanaig, awa, at isang paninindigan na hindi niya maintindihan. "Ina pa rin ninyo siya, Rico," sabi niya sa isang matatag ngunit hindi nagagalit na boses. "At asawa mo. Ako, sa ayaw at sa gusto mo, pamilya pa rin tayo." Walang naisagot si Rico. Napayuko na lamang siya, tila nahihiya. Lumabas si Rico para kausapin ang doktor. Naiwan muli si Ning kasama si Imelda. Umupo siya sa silya sa tabi ng kama at hinayaan ang katahimikan na mamagitan sa kanila. Maya-maya, mula sa labas ng pinto, narinig na naman niya ang nagtataas na boses ni Rico at Karma.
Hindi natin pwedeng ibenta ang bahay sa Forbes. Kakalipat lang ng pangalan sa akin noon. Saan tayo kukuha ng pambayad sa ospital, Carmela? Ang mahal dito. Kung hindi natin siya mailalabas agad, mauubos ang pera natin. Sa loob ng silid, nakikinig si Imelda. Nakapikit siya, ngunit isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata, dumaloy sa kanyang sentido, at nawala sa kanyang buhok. Ang babaeng buong buhay na sinamba ang yaman at kapangyarihan ay naririnig ngayon ang kanyang mga anak na pinag-uusapan ang pagbebenta ng mga ari-arian para lamang sa kanya. Ang kanyang puso, na minsan nang sumuko, ay tila muling dinudurog. Dahan-dahan, sa kabila ng panghihina, ginamit ni Imelda ang lahat ng natitira niyang lakas. Ang kanyang kanang kamay, na halos wala ng buhay, ay bahagyang umangat mula sa kama. Nanginginig ito, gumagapang sa puting kumot, tila may hinahanap, tila may inaabot. Ang kamay na yon ay hindi nakaunat patungo sa pinto kung saan nagtatalo ang kanyang mga anak na tunay na kadugo. Ito ay nakaunat nang may desperasyon patungo sa direksyon ni Luningning. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang ospital ay naging alaala na lamang at ang Hacienda Valeriano ay naging isang malaking silid pagamutan. Ang buhay ni Luningning ay umikot na lamang sa isang paulit-ulit na gawain, isang ritual ng pag-aalaga na siya na mismo ang bumuo. Sa umaga, pagkatapos niyang paliguan at bihisan si Senyora Imelda, sisimulan nila ang mabagal at mahirap na physical therapy. Itataas niya ang mga braso ng biyenan, ibabaluktot ang mga tuhod nito. Bawat galaw ay sinasabayan niya ng mga salitang pampalakas loob. Kaya niyo po iyan, inay. Isa pa po. Ang tanging isinasagot sa kanya ng matanda ay mga ungol ng paghihirap o di kaya'y isang blangkong tingin. Ngunit hindi sumuko si Ning. Sa hapon, pagkatapos ng pananghalian, ipagbabasa niya ito ng libro. Minsan ay mga lumang nobela, minsan ay mga tula. Alam niyang nakikinig ito dahil sa paraan ng pagkurap ng mga mata nito sa tuwing may linya na tumatago sa puso. At sa gabi, kapag ang buong hacienda ay nababalot na ng katahimikan, aawitan niya ito ng isang lumang kundiman, isang kantang madalas awitin ng kanyang yumaong ina-inahan. Ang kanyang tinig ay malumanay, isang balsamo sa malamig at malungkot na silid. Sa mga sandaling iyon, nakikita niya ang bahagyang pag-relax ng mga kalamnan sa mukha ni Imelda. Ang kanyang mga anak, si Rico, ay dumadalaw paminsan-minsan, mag-iiwan ng pera para sa mga gamot at aalis din kaagad. Si Carmela naman ay minsan lang kung magpakita at sa tuwing darating ito, tila nagdadala ito ng bagyo. Isang hapon, pumasok si Carmela sa silid, suot ang isang mamahaling bestida at may dalang mga paper bag mula sa isang kilalang butik. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin ang nakaratay na ina. Ang mga mata nito ay diretso kay Luningning. "Oh, heto," sabi ni Carmela, sabay hagis ng isang sobre sa ibabaw ng kama. Kumalat ang ilang piraso ng 1,000 piso mula rito. "Bayad ko sa'yo para sa 1 buwan. Make sure na maayos ang pag-aalaga mo kay Mommy. I have a reputation to protect." Hindi kumibo si Ning. Pinulot niya ang mga perang kumalat at dahan-dahang isinilid pabalik sa sobre. "Whatever," irap ni Carmela. "Aalis na ako. May party pa akong pupuntahan. At least, may pakinabang ka na rin sa bahay na to." At tulad ng isang masamang hangin, mabilis itong umalis. Naiwan si Ning. Hawak ang sobre. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na awa. Awa para sa biyenan na nagpalaki ng isang anak na ang tingin sa pag-aalaga ay isang serbisyong binabayaran. Ibinaba niya ang sobre sa mesa at bumalik sa tabi ni Imelda. Hinawakan ng kamay nito na tila ba nais niyang iparamdam na hindi lahat ng tao sa mundo ay tulad ni Carmela.
Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan sa labas. Ang mga kulog ay tila yayanig sa buong hasyenda. Nagising si Luningning sa isang kakaibang tunog mula sa silid ni Imelda. Hindi ito ungol, ito ay tunog ng isang taong nasasakal sa takot. Mabilis siyang bumangon at tumakbo papunta sa silid. Naabutan niyang si Senyora Imelda ay dilat na dilat ang mga mata, nakatingin sa kisame. Ang kanyang katawan ay naninigas, at mula sa kanyang lalamunan ay may lumalabas na mga tunog ng purong sindak. Binabangungot ito. Ang mga mata nito, kahit hindi makapagsalita, ay sumisigaw sa takot. Wala si Rico, wala si Carmela. Sa buong mansyon na ito, silang dalawa lang. "Inay!" Tawag ni Luningning. Lumapit siya agad sa kama. Hinawakan niya ang balikat ng matanda. "Inay, gising po. Panaginip lang yan." Ngunit hindi ito tumitigil. Patuloy ang mga tunog. Patuloy ang pagpapakita ng takot sa mga mata nito. Ginawa ni Ning ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hinawakan niya ang nanginginig at malamig na kamay ni Imelda. Hinawakan niya ito ng mahigpit gamit ang dalawa niyang kamay. Ipinaparamdam ang init ng kanyang palad. "Nandito lang po ako." Bulong niya. Ang kanyang boses ay malumanay sa gitna ng sigwa sa labas. "Hindi po ako aalis. Ligtas po kayo." Dahan-dahan, tila nararamdaman ni Imelda ang kanyang presensya. Ang paninigas ng katawan nito ay unti-unting lumuwag. Ang mga tunog ng takot ay napalitan ng mga hikbi na walang luha. Ang mga mata nito, na kanina'y nakatingin sa kawalan, ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Sa gitna ng panlalabo ng paningin dahil sa takot, nakita ni Imelda ang mukha ni Luningning, ang mukha ng manugang na kanyang itinakwil. At sa sandaling iyon, nakita ni Luningning ang lalim ng kalungkutan at pangungulila sa mga mata ng kanyang biyenan. Isang pangungulila na hindi niya maintindihan, isang paghahanap. Habang hawak pa rin ang kamay nito, dahan-dahang yumuko si Luningning at sa isang boses na puno ng pag-aalaga, ibinulong niya ang tanong na magbabago sa lahat. "Inay, sino po ang hinahanap ninyo?" Sa pagbitaw niya ng mga salitang yon, naramdaman ni Luningning ang paghigpit ng hawak sa kanya ni Imelda. Isang paghigpit na may kasamang puwersa, isang pagkapit na may halong desperasyon, at isang butil ng luha na kanina pa pinipigilan, ang sa wakas ay tumulo mula sa mata ng matanda. Hindi pa doon natapos. Ginamit ni Senyora Imelda ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Ang kanyang kaliwang kamay, ang tanging bahagi na may kaunti pang kontrol, ay nanginginig na umangat. Dahan-dahan, ngunit may katiyakan, itinuro nito ang isang madilim na sulok ng silid. Doon nakatayo ang isang luma at kinakalawang na baul na gawa sa kahoy. Isang baul na nakakandado at hindi pa nabubuksan sa loob ng maraming taon. Ang pagturo ni Senyora Imelda ay nanatili sa hangin. Isang nanginginig na utos na hindi kayang bigkasin ng mga labi. Ang mga mata ni Luningning ay sumunod sa direksyong yon, patungo sa baul na kahoy na nasa sulok. Isang muebles na para sa kanya ay parte lang ng lumang palamuti ng silid. Isang bagay na pinupunasan niya araw-araw ngunit hindi pinagtutuunan ng pansin. Ngayon, ang baul na yon ay tila may sariling buhay, humihinga sa dilim, nag-aanyaya at kasabay na nagbabanta. "Ang baul po?" tanong ni Ning, halos pabulong. Isang bahagyang pagtango mula kay Imelda, isang pagkurap ng mga mata na puno ng kahulugan. Binitawan ni Luningning ang kamay ng biyenan at marahang tumayo. Ang bawat hakbang niya patungo sa baul ay tila 1 kilometro ang layo. Ang sahig na gawa sa kahoy ay hindi gumagawa ng ingay sa ilalim ng kanyang mga paa, na lalong nagpatindi sa katahimikan ng silid. Nang marating niya ang baul, nakita niya ang kapal ng alikabok sa ibabaw nito. Patunay na matagal na itong hindi nabubuksan.
Ang kandado nito ay malaki at gawa sa tanso, na ngayon ay nababalot na ng kalawang. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit nakakandado ito ng mahigpit. Lumingon siya pabalik kay Imelda, isang tanong ang mababasa sa kanyang mukha. Muling ginamit ni Imelda ang kanyang mga mata. Ipinikit niya ito ng mariin, pagkatapos ay iminulat at tumingin ng matalas sa isang direksyon, sa isang lumang aparador na gawa sa nara, ang personal na gamitan ng matanda. Naintindihan ni Ning ang susi. Lumapit siya sa aparador. Ang puso niya'y kumakabog. Ito ang teritoryo ni Imelda, isang lugar na kailanmay hindi niya pinangahasang buksan. Nag-aalangan siyang hinawakan ang seradura ng unang drawer. Tumingin muna siya sa biyenan, humihingi ng pahintulot. Muling tumango si Imelda. Mas may diin ngayon. Binuksan niya ang drawer. Amoy ng lumang pabango at pulbos ang sumalubong sa kanya. Mga lumang alahas, mga panyulitong may burda ng inisyal na Ivy, mga bagay na personal. Dahan-dahan niyang sinuri ang mga ito, maingat na hindi makasira ng anuman. Wala ang susi. Sa pangalawang drawer, mga sobre at lumang sulat naman ang laman. Sa pangatlo, mga rosaryo at medalyon. Habang naghahanap, hindi niya maiwasang isipin kung gaano kakaunti ang alam niya tungkol sa babaeng 20 taon niyang pinagsilbihan. Nang bubuksan na niya sana ang huling drawer, muling umiling si Imelda at tumingin ng mas matalas sa pangatlong drawer na kabubukas lang niya. Ibig sabihin, nandoon lang ang susi. Binalikan ito ni Ning. Maingat niyang inangat ang isang kahon ng alahas na gawa sa pelus. At doon, sa ilalim, nakadikit sa pamamagitan ng isang lumang tape, ay isang maliit at kinakalawang na susi. Kinuha niya ito. Malamig ito sa kanyang palad. Bumalik siya sa baul. Ang pagpasok ng susi sa kandado ay may kasamang tunog ng nagkikiskisang metal. Pinihit niya ito ng buong lakas. Click! Ang tunog na yon ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Humugot ng malalim na hininga si Luningning bago itinaas ang mabigat na takip ng baul. Isang amoy na pinaghalong alikabok, lumang papel, at naphthalene balls ang kumalat sa hangin. Ang amoy ng nakaraan. Ang mga sapot ng gagamba ay sumabit sa kanyang mga kamay. Sa loob, sa ilalim ng mahinang ilaw mula sa lampara, may iilang bagay lamang ang nakasalansan. Ang bawat isa ay tila may sariling kwento. Ang una niyang kinuha ay isang maliit na bestida ng sanggol. Ang dating puting tela nito ay naninilaw na dahil sa katagalan. Ngunit ang burda ng maliliit na bulaklak sa dibdib nito ay buo pa rin. Napakaliit, napakalambot. Bakit magtatago ng ganito si Senyora Imelda? Isang babaeng hindi niya kailanman nakitang magpakita ng lambing kahit kanino. Ang sumunod ay isang litratong kupas na. Isang lalaki. Hindi ito si Don Alejandro, ang yumaonging asawa ni Imelda. Ang lalaki sa litrato ay bata pa. May matapang na mga mata at isang ngiti na tila may itinatagong lungkot. Sino siya? Isang lihim na pag-ibig. At sa ilalim ng lahat, naroon ang pinakamahalagang bagay. Isang kwadernong nababalot sa katad. Ang takip nito ay gasgas na at ang mga pahina sa gilid ay marupok na. Isang talaarawan. Dala-dala ang mga ito, bumalik siya sa tabi ng kama. Ipinakita niya isa-isa ang mga ito kay Imelda na ang mga mata ay nanatiling nakatitig sa talaarawan. Umupo si Ning sa gilid ng kama at binuklat ang kwaderno. Ang tinta ay kumakalat na sa ilang bahagi at ang sulat kamay ay luma at mahirap basahin. Ito ay sulat ni Imelda noong siya ay bata pa. Nag-aalangan siyang basahin ito. Pakiramdam niya ay isang pagnanakaw ito sa pinakapribadong bahagi ng buhay ng kanyang biyenan. Tumingin siya kay Imelda at nakita niya ang pagsusumamo sa mga mata nito. Nagbabasa ito ng pahintulot, pakiusap. Itinuon niya ang kanyang pansin sa unang pahina. Dahan-dahan,
Binasa niya ng malakas ang mga salitang nakasulat. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Petsa, 14 ng Pebrero, 1 taon matapos ang lahat. Huminto siya sandali at nagpatuloy. Anak? Ang salitang yon ay tumama sa kanya. Anak? Kaninong anak? Anak, patawarin mo ako. Ang boses niya ay lalong humina. Isinuko kita, hindi dahil sa hindi kita mahal. Isinuko kita dahil iyon ang tanging paraan para mabuhay ka. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Luningning. Ang mga salita ay tila mga anino na gumagapang sa kanyang balat. Kanino ang talaarawang ito? Para kanino ang mga salitang ito? Ang isip niya ay naglakbay sa isang sikretong anak, isang kapatid ni Rico at Carmela na itinago sa mundo. Bumagsak ang kanyang tingin mula sa talaarawan at tumingin ng diretso sa mga mata ni Senyora Imelda. Ang dating blangkong mga mata ng matanda ay puno na ngayon ng isang emosyong napakabigat at napakalinaw. Isang pinaghalong sakit, pagsisisi at isang tahimik na pag-amin. Isang pagsusumamo na hindi na kailangan pang bigkasin. Napabitiw si Luningning sa talaarawan. Nahulog ito sa kanyang kandungan. Ang kanyang muka ay namutla, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Ang lahat ng piraso, ang bestida ng sanggol, ang pagtatakwil sa kanya sa testamento, ang kakaibang pagkapit sa kanya sa ospital, ay nagsimulang bumuo ng isang larawang napakasakit at imposible. Tinitigan niya ang babaeng kaharap niya, hindi na bilang isang biyanan na kinatatakutan, kundi bilang isang ina na puno ng lihim. At sa kaibuturan ng kanyang puso, isang tanong ang nagsimulang umusbong. Isang tanong na kinatatakutan niyang malaman ang sagot. Ang mga salita sa talaarawan ay tila mga multo mula sa nakaraan, bumubulong ng isang katotohanang pilit iwinawaksin ng isip ni Luningning. Hindi maari. Nanginginig ang mga kamay. Muli niyang dinampot ang talaarawan mula sa kanyang kandungan. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang tapusin ang sinimulan. Kahit pa ang bawat salita ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang puso. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, hindi na ng malakas, kundi sa isang desperadong bulong para lamang sa kanyang sarili. Ang mga sumunod na pahina ay naglalaman ng isang kwento ng ipinagbabawal na pag-ibig. Si Imelda, isang dalagang mula sa pamilyang asendero, at si Elias, ang lalaki sa litrato, isang simpleng magsasaka na may pusong puno ng pangarap. Nagmahalan sila ng patago, sa ilalim ng puno ng mangga, sa tabi ng ilog, malayo sa mapanghusgang mata ng ama ni Imelda. Ngunit ang kanilang pag-ibig ay nagbunga, flashback, sa pamamagitan ng mga salita sa talaarawan. Nang sabihin ko kay ama ang tungkol sa'yo, anak, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Dudungisan mo ang pangalan ng pamilya. Sigaw niya. Ipalalaglag mo yan. Ngunit hindi ako pumayag. Ikaw ang bunga ng pagmamahal namin ni Elias. Isang gabi, dumating si ama sa aking silid. May dala siyang balita. Si Elias, wala na. Isang aksidente, sabi niya. Ngunit alam ko, nakita ko sa mga mata niya. Alam kong may kinalaman siya sa isang iglap na wala ang aking mahal at ang tanging natira sa akin ay ikaw, ang muntikong Luningning. Luningning, ang pangalan niya. Nakasulat sa kupas na tinta. Parang sinaksak sining ng libu-libong karayom. Ang hininga niya'y naghahabol. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Pinapili ako ni ama. Itatago kita. Palalakihin sa hirap. At itatakwil niya ako bilang anak. O, ibibigay kita sa isang pamilyang walang anak na mag-aaruga sa'yo. At ako'y pakakasal sa pamilya Valeriano para isalba ang ating hacienda sa pagkalugi. Pinili ko ang pangalawa, anak. Pinili ko sa pag-aakalang binibigyan kita ng mas magandang buhay
Kahit pa parang pinupunit ang kaluluwa ko. Doon natapos ang talaarawan. Doon gumuho ang mundo ni Luningning. Bagsak ang mga balikat, binitawan niya ang talaarawan. Tumingala siya at tiningnan ang babaeng nakahiga sa kama. Ang babaeng halos 20 taon niyang tinawag na senyora. Ang babaeng nagpahirap sa kanya. Ang babaeng ina niya. Lahat ay biglang nagkaroon ng masakit na kahulugan. Ang lamig ng pakikitungo nito. Ang talim ng mga salita. Ang pagkakait sa kanya sa testamento. Hindi iyon dahil sa isa lang siyang manugang. Iyon ay dahil sa tuwing tinitingnan siya nito, nakikita nito ang isang buhay na paalala ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Bakit? Basag ang boses na tanong ni Luningning. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumuhos. Bakit? Inay? Ang salitang inay ay lumabas sa kanyang bibig na may kasamang pait at sakit. 20 taon, 20 taon akong nagtiis sa tabi ninyo, umaasang balang araw, matatanggap ninyo ako. Pero ang totoo, alam na ninyo kung sino ako sa simula pa lang. Walang salitang lumabas mula kay Imelda. Tanging mga luha na walang tigil sa pag-agos sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumubuka, sinusubukang bumuo ng mga salita, ngunit tanging mga mahihinang ungol lang ang lumalabas. Bakit ninyo ako tinago? Patuloy ni Ning. Ang kanyang boses ay tumataas na, puno ng hinanakit. Bakit hinayaan ninyong tratuhin ako na parang basahan sa sarili nating pamamahay? Dahil ba naaalala ninyo sa akin si Itay? Dahil ba ako ang simbolo ng kahinaan ninyo? Hindi na niya kaya. Ang sakit ay sobra-sobra na. Ang katotohanan ay isang lason na gumagapang sa buong pagkatao niya. Tumayo siya, nanginginig ang buong katawan. Hindi ko kaya to. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palabas ng silid, palabas ng pasilyo, hindi alintana ang pagtawag ng mga nurse. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo sa katotohanang sumasakal sa kanya. Tumakbo siya hanggang sa marating niya ang hardin sa likod ng hasyenda. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, napaluhod siya sa mamasa-masang damuhan. Doon niya ibinuhos ang lahat, ang sakit, ang galit, ang pagkalito. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ilang sandali pa, isang mainit na bagay ang ipinatong sa kanyang mga balikat. Isang alampay. Pag-angat niya ng kanyang mukha, nakita niya si Diwa, ang matandang kasambahay na nakatayo sa tabi niya. Ang mga mata nito ay puno ng awa at pag-unawa. Matagal ko nang alam, Hija, mahinang sabi ni Diwa. Ang boses niya ay kalmado. Bago pa man mamatay ang dati mong kinikilalang ina, sinabi na niya sa akin ang lahat. Napatingin lang si Ning. Wala nang lakas para magsalita. Nakita ko ang sakit sa mga mata ng iyong ina, ni Senyora Imelda. Sa tuwing tinititigan ka niya, patuloy ni Diwa. Ang galit niya sa'yo ay galit niya sa kanyang sarili. Ang bawat masasakit na salita niya ay parusa niya sa sarili niya sa pag-iwan sa'yo. Umiling si Ning. Hindi ko maintindihan. Hindi mo kailangang intindihin ngayon, sabi ni Diwa. Umupo ito sa tabi niya. Ang mahalaga, ilabas mo lahat yan. Dahil bukas, kailangan mong maging mas matatag kaysa kahapon. Habang nag-uusap sila sa hardin, sa loob ng hasyenda, bumukas ang pinto ng silid ni Imelda. Pumasok si Carmela, sariwa mula sa isang party. Ang tawa ay maririnig pa sa kanyang telepono. Hello! Yes girl, it was so fun. Anyway, I'll call you back. Bababaan ko lang tong matanda. Ibinaba niya ang tawag at lumingalinga. Napansin niya ang katahimikan. Nasaan na yung alila na yon? Inis na sabi niya. Ang kanyang paningin ay napadpad sa kama ng ina. Nakita niya ang namumugto nitong mga mata, ang basang unan, at ang bukas na baul sa sulok. At sa sahig, sa tabi ng kama, kung saan ito nalaglag mula sa kandungan ni Luningning, nakita niya ang luma at nakabuklat na talaarawan.
Kumunot ang noo ni Carmela. Anong drama na naman ito? Lumapit siya at dahil sa purong kuryosidad, dinampot niya ang kwaderno. Ang una niyang nabasa ay ang pangalan na pamilyar sa kanya. Ang muntikong luningning. Ang tunog ng takong ni Carmela ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo yon ng hasyenda habang tinatapos niya ang kanyang tawag. Ang matamis na amoy ng mamahaling pabango ay bumuntot sa kanya. Isang matalim na kaibahan sa mabigat at malungkot na atmosfera sa loob ng bahay. Hello? Yes, girl, it was so fun. Anyway, I'll call you back. Bababaan ko lang tong matanda. Sabi niya sa kausap. May halong pagkainip sa kanyang boses. Pumasok siya sa silid ng ina. Handa nang magbigay ng mabilis na sulyap bago umakyat sa kanyang kwarto. Ngunit natigilan siya. Ang ilaw sa silid ay madilim. At ang katahimikan ay hindi pangkaraniwan. Nasaan si Luningning? Nasaan na yung alila na yon? Inis na bulong niya sa sarili. Ang kanyang paningin ay napadpad sa kama. Nakita niya ang kanyang ina. Dilat na dilat ang mga mata. Ang una nito'y basang-basa ng luha. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay naagaw ng isang bagay na hindi dapat naroon. Ang luma at kinakalawang na baul sa sulok ay nakabukas at sa sahig, sa tabi ng kama, na tila nalaglag mula sa kamay ng isang taong nagulat ay isang lumang kwaderno. Kumunot ang noo ni Carmela. Anong drama na naman ito? Dahil sa purong kuryosidad, lumapit siya at dinampot ang talaarawan. Ang mga pahina ay marupok sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Sa luma at pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina noong kabataan nito. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang muntikong Luningning. Sa isang iglap, ang pagod at pagkainip ni Carmela ay napalitan ng isang matinding pagkabigla. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Elias, ipinagbabawal na pag-ibig, isang anak na isinuko. Ang bawat salita ay isang piraso ng isang palaisipang hindi niya kailanman inakalang umiiral. At nang sa wakas, ay mabuo ito sa kanyang isipan, ang pagkabigla ay naging isang malamig na yelo na gumapang sa kanyang mga ugat na sinundan ng isang nag-aalab na apoy. Apoy ng pandidiri, apoy ng galit. Kaya pala, bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga labi ay umukit sa isang mapanuyang ngiti. Kaya pala nagtiis ang babaeng yon. Kaya pala hindi siya umalis sa kabila ng lahat. Naghihintay siya ng tamang pagkakataon. Alam niya sa simula pa lang, sa kanyang isipan, si Luningning ay hindi isang biktima. Siya ay isang ahas, isang mahusay na aktres na ginamit ang kahinaan ng kanyang ina para makapasok sa pamilya, para unti-unting makuha ang kanilang tiwala, at sa huli, para angkinin ng lahat. Pakiramdam niya ay niloko siya. Pinagtaksilan, ang kanyang pagiging baleryano, ang kanyang pagiging unika hija, ang kanyang mana. Lahat ng yon ay nanganganib dahil sa isang bastarda. Lumapit siya sa kama, ang mga matay nag-aapoy. Tiningnan niya ang ina na may halong pang-aalipusta. Nakikita niya ang takot sa mga mata ni Imelda, ang mga ungol ng pagmamakaawa, ngunit wala itong epekto sa kanya. Huwag kang mag-alala, Mami, sabi ni Carmela na may nakakatakot na ngiti. Aayusin ko to, aayusin ko ang kalat mo. Tumingin siya sa hawak niyang talaarawan. Ang katotohanan, ang ebidensya. Sa isang iglap, alam niya ang kailangan niyang gawin. Ang kanyang galit ay naging kasing lamig ng yelo. Ang kanyang isip ay naging kasing talas ng patalim. Rip! Ang tunog ng pinupunit na papel ay tila isang kidlat sa tahimik na silid. Napapikit ng mariin si Imelda, ang kanyang katawan ay nanigas sa kama. Ang mga ungol na lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng pagmamakaawa
Isang tahimik na sigaw na hindi marinig. Ngunit walang awa si Carmela. Hindi siya tumigil. Rip! Rip! Pinunit niya ang mga pahinang nagsasalaysay ng pagpilit ng kanyang lolo. Pinunit niya ang mga talatang naglalaman ng matinding pagsisisi ni Imelda. Inalis niya ang lahat ng konteksto, ang lahat ng dahilan, ang lahat ng pusong nakapaloob sa kwento. Ang itinira niya ay ang kalansay ng katotohanan, isang anak sa pagkadalaga, isang lihim, isang kahihiyan. Kawawang mami, sabi niya habang pinupunit ang mga pahina. Ang bawat pilas ay tila isang sampal sa mukha ng ina. Nagkamali ka ng kinalaban. Akala siguro ng ahas na yon ay maloloko niya tayong lahat. Pero hindi ako papayag. Ikinuyom niya sa kanyang palad ang mga pinilas na papel. Ang mga salitang magbibigay linaw sana sa lahat ay isa na ngayong kimpal ng basura. Ang itinira niyang mga pahina, ang mga nagbabanggit sa pangalan ni Luningning at sa pag-amin sa isang anak, ay maingat niyang itinupi. Ito ang kanyang sandata. Napatingin siya sa ina na ngayon ay humihikbi na ng walang tunog. Ang mukha ay basang-basa ng luha. "Huwag kang mag-alala," muling sabi ni Carmela. Ang boses ay puno ng panunuya. "Ipagtatanggol ko ang pangalan natin, ang pangalan ng mga tunay na Valeriano." Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag. Sa nanginginig, ngunit determinadong mga daliri, idinayal niya ang numero ng kanyang kapatid. Nang sagutin ito ni Rico, ang boses ni Carmela ay nagbago. Puno ito ng sindak at pag-aalala. Isang perpektong pag-arte. "Kuya! Kuya! Kailangan mong umuwi now!" Sigaw niya sa telepono, sapat na malakas para marinig ni Imelda. "Carmela, anong nangyayari? Ayos lang ba si Mami?" Nag-aalalang tanong ni Rico sa kabilang linya. "Hindi, kuya. Hindi okay," sabi ni Carmela. Nagdaragdag ng hikbi sa kanyang boses. "May ahas sa pamamahay natin. Niloloko tayo ni Luningning. May hawak akong ebidensya, kuya. Matagal na niya tayong pinapaikot. Ang pera natin ang habol niya. Ang lahat ng sa atin." Bago pa man makasagot si Rico, isang anino ang lumitaw sa may pintuan. Doon nakatayo si Luningning. Ang kanyang mukha ay namumugto pa mula sa pag-iyak, ngunit meron ng bagong tatag sa kanyang mga mata. Isang kapayapaang nahanap niya sa hardin. Pumasok siya sa silid, handang harapin ang kanyang ina, handang magsimulang maghilom. Ngunit ang nakita niya ay si Carmela, nakatayo na parang isang demonyo sa tabi ng kama, hawak ang mga piraso ng talaarawan na parang isang tropeo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ibinaba ni Carmela ang telepono, hindi na hinintay ang sagot ni Rico. Isang nangiting puno ng tagumpay at pagkasuklamang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinarap niya si Luningning, itinaas ang mga punit-punit na ebidensya at sa isang boses na tumatagos sa kaluluwa, sumigaw siya. "Manggagamit, aagawin mo lahat ng para sa amin." Ang sigaw ni Carmela na manggagamit ay tila isang latigo na humampas sa hangin. Isang akusasyong nagpaguho sa kapayapaan na ilang saglit pa lang nahanap ni Luningning sa hardin. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang mga paa ay tila mga ugat na bumaon sa sahig. Hindi makagalaw. Anong sinasabi mo?" Naguguluhang tanong ni Ning. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Carmela. "Huwag ka nang magkunwari, Luningning. Tapos na ang palabas mo." Iwinagayway niya ang mga natirang pahina ng talaarawan. "Ito, ang galing ng plano mo, di ba? Hintayin mong magkasakit si Mami. Pagkatapos ay ilalabas mo itong drama mo para makuha mo ang lahat." Lumapit si Ning. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tingin. Nakita niya ang mga punit-punit na papel sa sahig. "Anong ginawa mo?" Bulong niya. Ang boses ay puno ng panginginig. Sinira mo yung talaarawan." "Bakit? Natatakot ka bang mabasa namin ang buong katotohanan?" Ganti ni Carmela. "Ang katotohanan na isa kang ahas na matagal nang nag-aabang sa yaman namin."
Hindi totoo yan. Sigaw ni Ning. Ang kanyang boses ay nabasag. Ang mga pinunit mo, nandoon ang paliwanag, nandoon ang totoong kwento. Palusot! Sa gitna ng kanilang sigawan, isang malakas na yabag ang narinig nila mula sa pasilyo. Ilang sandali pa, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Rico. Ang mukha ay namumula sa galit. So totoo nga ang sinabi ni Carmela. Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatutok kay Luningning na parang mga punyal. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nag-imbestiga. Ang kanyang isip ay nalason na ng mga salita ng kanyang kapatid. Rico, nagsusumamong sabi ni Luningning. Lumapit siya sa asawa. Hindi totoo ang mga sinasabi niya. Pakinggan mo ako. Pakinggan ka? Tumawa si Rico ng mapakla. 20 taon na, Ning. 20 taon akong naging tanga. Nagpakasal ako sa isang babaeng ang tanging habol lang pala ay ang pera ng pamilya ko. Ang galing mong magpanggap na awa ka. Hindi. Umiiling na sabi ni Ning. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Rico, asawa mo ako. Maniwala ka sa akin. Asawa? Itinulak siya ni Rico ng marahan palayo. Isang tulak na mas masakit pa sa isang sampal. Ang asawa ay hindi sinungaling. Ang asawa ay hindi manggagamit. Kita mo, kuya? Sabat ni Carmela. Idinadagdag ang lason sa apoy. Pera lang ang habol niyan. Ngayong alam niyang walang-wala siya sa testamento, gumawa siya ng ganitong kwento. Baka nga pineke niya lang ang talaarawang yan. Nasaan ang mga ibang pahina? Tanong ni Ning, desperado. Kung ipapakita mo ang buong talaarawan, maiintindihan nila. Anong ibang pahina? Ngumisi si Carmela. Nag-hallucinate ka na yata. Ito lang ang laman ng baul. Isang pag-amin na anak ka sa labas. Isang kahihiyan. Bumaling si Rico kay Luningning. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Ang kahinaan niya bilang isang lalaki, ang kanyang pagiging sunod-sunuran sa ina at kapatid, ay nag-ipon. At ngayon ay ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang galit sa babaeng pinakamadaling saktan. Walang hiya ka, sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat. Wala kang utang na loob. Pinatira ka namin dito. Itinuring kang pamilya kahit hindi ka karapat-dapat. At ito ang isusukli mo. Rico, parang awa mo na. Ngunit huli na ang lahat. Wala nang nakikinig. Lumayas ka. Ang sigaw ni Rico ay umaling-awngaw sa buong silid. Mas malakas pa kaysa sa kulog sa labas. Lumayas ka sa bahay na ito. Sigaw niya ulit, itinuturo ang pinto. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Simula ngayon, hindi na kita asawa. Hindi ka Valeriano. Isa ka lang. Pagkakamali. Ang salitang pagkakamali ay tumagos sa puso ni Luningning at pinatay ang lahat ng natitirang pag-asa. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Tiningnan niya si Rico, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, na ngayon ay tumitingin sa kanya na parang basura. Tiningnan niya si Carmela na may ngiti ng tagumpay sa mga labi. At sa huli, tiningnan niya ang kanyang ina, si Imelda, na nakahiga sa kama. Nakita niya ang desperasyon, ang sakit, ang walang magawang galit sa mga mata nito. Isang tahimik na paalam. Walang imik na tumalikod si Luningning. Habang naglalakad siya palabas, ang mga katulong na nakarinig ng sigawan ay napapatingin sa kanya, puno ng awa, ngunit mabilis ding yumuyuko, takot na madamay. Walang nagsalita, walang tumulong. Naglakad siya palabas ng malaking pinto ng hasyenda, walang dala kahit isang gamit. Habang bumababa siya sa hagdan, isang malamig na patak ng ulan ang tumama sa kanyang noo. Sinundan pa ito ng isa at isa pa, hanggang sa ang langit ay tuluyan ng bumuhos. Nakarating siya sa malaking tarangkahan. Lumingon siya pabalik sa mansyon na 20 taon niyang tinawag na tahanan. Ngayon,
Isa na lang itong malaking monumento ng kanyang kabiguan. Sa ilalim ng bumubuhos na ulan, naglakad siya palayo. Walang direksyon, walang pera, walang telepono, walang pupuntahan. Ang bawat patak ng ulan ay tila luhang nakikidalamhati sa kanya. Samantala, sa loob ng silid, si Senyora Imelda na nasaksihan ng lahat ay nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang tunay na anak pinalayas dahil sa isang kasinungalingan. At siya, ang ina, ay walang magawa. Ginamit niya ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang katawan. Ang kanyang kaliwang kamay, na may kaunting lakas pa, ay gumapang sa bedside table. Hinawakan niya ang isang mamahaling florerang porselana. Sa isang huling pagsabog ng galit at bighati, itinulak niya ito. Crash! Ang tunog ng nabasag na florera ay pumuno sa silid, isang marahas na sigaw para sa pusong hindi makapagsalita. Ang tunog ng nabasag na florera ay umalingaw-ngaw sa isip ni Imelda. Ngunit sa labas, wala siyang ibang magawa, kundi ang humiga at pakinggan ang mga yabag ng kanyang tunay na anak na papalayo. Papalayo sa tahanang dapat ay sa kanya. Ang kanyang katawan ay isang kulungan. Ang kanyang isip ay isang nag-aapoy na selda. Sumisigaw siya sa loob, ngunit tanging mga ungol ang kumakawala. Nais niyang bumangon, habulin si Luningning, yakapin ito at humingi ng tawad. Ngunit ang kanyang mga paa at kamay ay mga traidor na hindi sumusunod sa kanyang utos. Pumasok si Rico at Carmela sa silid. Ang kanilang mga mukha ay may bakas pa ng galit, ngunit mayroon na ring kasiyahan ng isang nagwagi. Ano niyong nangyari dito? Tanong ni Rico, nakatingin sa mga bubog sa sahig. Hayaan mo na yan, kuya, sabi ni Carmela, walang pakialam. Baka nagwawala na naman. Isang matandang ulyanin. Itinuon niya ang tingin sa ina, walang bakas ng paggalang. At least, tapos na ang problema. Wala na ang ahas. Ang bawat salita ni Carmela ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Imelda. Hindi siya ahas. Siya ang ate mo. Siya ang panganay ko. Gusto niyang isigaw, ngunit nanatili itong isang kulog sa loob ng kanyang utak. Naiwan siyang muli sa pangangalaga ni Diwa. Pumasok ang matandang kasambahay. Hindi kumikibo, ngunit nakita ni Imelda sa mga mata nito ang lahat. Awa, lungkot at isang tahimik na pagkondena sa ginawa ng kanyang mga anak. Maingat na nilinis ni Diwa ang mga bubog sa sahig. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan niya ang tapat na si Diwa, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Imelda. Isang desisyong kasing tigas ng diamante. Maaring kinuha ng sakit ang kanyang lakas at boses, ngunit may isang bagay pa siyang hawak. Isang bagay na pinahahalagahan ni na Carmela at Rico. Higit sa lahat, ang kanyang yaman, ang kanyang huling habilin. Hinintay niyang umalis ang lahat. Hinintay niyang sila, na lamang ni Diwa ang nasa silid. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para gumawa ng isang tunog, isang mahinang para makuha ang atensyon ng kasambahay. Bakit po, senyora? Malumanay na tanong ni Diwa. Lumapit ito sa kama. Itinaas ni Imelda ang kanyang kaliwang kamay at nanginginig na itinuro ang telepono sa bedside table. Gusto niyo po bang tawagan si Semenyo Rico? Tanong ni Diwa. Mabilis na umiling si Imelda. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkadismaya. Hindi! Itinuro niyang muli ang telepono at pagkatapos ay sinubukan niyang isulat sa hangin ang isang letra. Kumunot ang noo ni Diwa. Sinusubukang intindihin. Para po kanino? Muling umiling si Imelda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukan muli. Mas may diin. Inangat niya ang kanyang kamay at itinuro ang isang lumang estante ng libro, kung saan nakatago ang isang maliit at makapal na address book. At doon, naintindihan ni Diwa, ang luma ninyong abogado, si Attorney Sandoval, isang mariing pagtango mula kay Imelda.
Ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Si Alfredo Sandoval, ang kanyang kaibigan at pinagkakatiwalaang abogado bago pa man ang mga De Castro na hawak ni Carmela. Lihim at mabilis na kumilos si Diwa. Kinuha niya ang address book at dinala ito sa kusina para walang makarinig. Ilang minuto pa, bumalik siya at tumango kay Imelda. Paparating na siya. Hindi nagtagal. Isang kagalang-galang na lalaking may puti ng buhok ang pumasok sa hasyenda. Si Attorney Sandoval, ngunit sa sala, hinarang siya ni Carmela. At sino po kayo? Mataray na tanong ni Carmela. Hindi kayo ang abogado ng pamilya namin. Ako ang personal na abogado ng iyong ina. Iha, mahinahong sagot ni Attorney Sandoval, ang kanyang presensya ay may bigat ng awtoridad. At mayroon siyang karapatang kausapin ako. Sinubukang humarang ni Carmela, ngunit sa tulong ni Diwa, nagawang makapasok ng abogado sa silid ni Imelda. Puno ng paghihinala, sumunod si Carmela sa loob, nakabantay sa bawat galaw. Imelda, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ng abogado. Umupo ito sa tabi ng kama. Muling itinuro ni Imelda ang isang papel at panulat na dala ng abogado. Sa ilalim ng mapanuring tingin ni Carmela, nanginginig na hinawakan ni Imelda ang panulat gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang bawat letra ay isang pakikipaglaban. Ang pawis ay namuo sa kanyang noo. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi natinag. Dahan-dahan, letra por letra, isinulat niya ang isang pangalan. Luningnning. Nanginig ang kamay ni Carmela sa kanyang nakita. Hindi pa doon natapos si Imelda. Binitiwan niya ang panulat at itinuro ang isang dokumentong dala ni Attorney Sandoval, isang blangkong kopya ng huling habilin. Ginamit niya ang kanyang daliri at mariing itinuro ang linyang nagsasabing huling habilin. At pagkatapos ay gumawa siya ng senyas na bago. Nais mong gumawa ng bagong testamento? Tanong ng abogado. Mariing tumango si Imelda. Pagkatapos, muli niyang itinuro ang pangalan ni Luningning at kasunod ay itinuro niya ang salitang lahat sa dokument. Natahimik ang lahat. Ang kahulugan ay malinaw na malinaw. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang malamig at kinakalkulang galit. Ito na ang huling patak. Hindi siya nagsalita. Tahimik siyang lumabas ng silid, kinuha ang kanyang telepono, at nagdial. Ilang sandali pa, habang kinakausap pa ni Attorney Sandoval si Imelda, isang panibagong bisita ang dumating. Isang mas bata at mas agresibong abogado, kasama ang dalawang alalay. Ang abogado ni Carmela. Pumasok sila sa silid na walang paalam. Magandang gabi. Formal na sabi ng abogado ni Carmela. Hawak ang isang folder na puno ng mga dokumento. Attorney Alfredo Sandoval, I presume. Ang pangalan ko ay Attorney Robles. Narito kami, sa ngalan ng aking kliyente na si Miss Carmela Valeriano, para formal na questionin ang mental capacity ni Senyora Imelda Valeriano na gumawa ng anumang legal na desisyon. Ang mga salita ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng silid. Ang laban ay hindi na lang para sa katotohanan. Opisyal nang nagsimula ang digmaan para sa yaman ng mga Valeriano. Ang amoy ng sabon at ang magaspang na pakiramdam ng basang damit sa kanyang mga kamay ay naging kanlungan ni Luningning. Ilang araw na siyang nanunuluyan sa maliit ngunit malinis na bahay ni Diwa sa likod ng simbahan ng bayan, isang mundong napakalayo mula sa marmol na sahig at matataas na kisame ng Hacienda Valeriano. Dito, walang mga matang mapanghusga, walang masasakit na salita. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang pagkayod sa labahan at ang mabait na boses ni Diwa. Sa bawat kusot ng damit, sa bawat patak ng pawis, pakiramdam niya ay may duming nalilinis, hindi lang sa tela, kundi sa kanyang pagkatao. Dito, sa simpleng gawaing bahay, natagpuan niya ang isang uri ng halaga
na hindi kayang ibigay ng anumang yaman. Ang halaga ng pagiging sapat sa sarili. Isang hapon, habang nagsasampay siya ng mga puting kumot na sumasayaw sa hangin, lumapit si Diwa, may hawak na lumang telepono. Ninghija, tawag nito. Ang boses ay may halong pag-aalala. May tawag ka. Isang attorney Sandoval daw. Kumunot ang noo ni Ning. Hindi pamilyar sa kanya ang pangalan. Kinuha niya ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay basa pa. Hello po. Si Mrs. Luningning Valeriano po ba ito? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na kalmado, profesional, at may autoridad. Sino na po sila? Ako si Attorney Alfredo Sandoval, iha. Ako ang matagal ng abogado ng iyong ina, si Senyora Imelda. Natigilan si Luningning. Bakit po kayo napatawag? Sa mga sumunod na minuto, ipinaliwanag ni Attorney Sandoval ang lahat. Ang pagtawag sa kanya ni Imelda, ang paggawa ng bagong testamento na nagiiwan ng lahat ng ari-arian sa pangalan ni Luningning, at ang pinakahuli, ang legal na hakbang na ginawa ni Carmela para ipawalang bisa ito. Kinukwestiyon ang katinuan ng isip ng sarili nitong ina. Nabitawan ni Luningning ang telepono. Buti na lang at nasalo ito ni Diwa. Napaupo siya sa isang maliit na bangkong kahoy. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang isip niya ay naguguluhan. Pagkatapos ng lahat ng sakit, pagkatapos siyang palayasin na parang aso. Ito? Isang mana na magiging sanhi pa ng isang maruming digmaan. Hija, naririyan ka pa ba? Tanong ng abogado mula sa teleponong hawak na ni Diwa. Inabot itong muli ni Ning. Para saan po ang lahat ng ito? Tanong niya. Ang boses ay basag. Hindi ko alam ang buong kwento, iha. Sagot ng abogado. Ngunit isang bagay ang sigurado ako. Nais ng iyong ina na itama ang isang pagkakamali. Kaya't kailangan naming magpatawag ng isang pinal na pagpupulong bukas sa hasyenda. Ang hiling ko lang, kailangan mong dumalo. Pagkatapos ng tawag, hindi na nakapagsalita si Luningning. Ang kapayapaang ilang araw niyang inipon ay biglang naglaho, napalitan ng isang bagyo ng pag-aalinlangan. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Naglakad-lakad siya sa maliit na bakuran ni Diwa. Ang liwanag ng buwan ang tanging ilaw. Ano ang gagawin niya? Ang isang bahagi niya ay gustong tumakbo. Kalimutan na ang mga Valeriano. Kalimutan na ang hasyenda, ang pera, ang sakit. Hayaan na sina Carmela na magwagi. Ano ang halaga ng yaman kung ang kapalit ay gulo? Mas pipiliin na niya ang payapang buhay sa piling ni Diwa. Ngunit may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang nag-iisang bagay na nadala niya mula sa hasyenda. Isang maliit at kupas na litrato ng kanyang mga kinagisnang magulang. Ang mga taong nag-aruga sa kanya. Ang mga taong nagturo sa kanya ng kabutihan at paninindigan. Tinitigan niya ang kanilang mga nakangiting mukha. Ano kaya ang sasabihin nila kung nandito sila ngayon? Itatakwil ba niya ang katotohanan para lang sa kapayapaan? Hahayaan na lang ba niyang yurakan ni Carmela ang huling nais ng isang ina na, sa kabila ng lahat, ay sinusubukan ng itama ang kanyang pagkakamali? Pumasok si Diwa sa bakuran. May dalang 2 tasa ng mainit na salabat. Hindi ka makatulog, Hija? Tanong nito. Umiling si Ning. Hindi ko po alam ang gagawin ko, Nanay Diwa. Ayoko na pong bumalik doon. Ayoko na pong masaktan. Kung gayon, huwag kang bumalik para sa sarili mo. Mahinang sabi ni Diwa. Bumalik ka para sa kanya. Tumingin si Ning kay Diwa, naguguluhan. Walang boses ang iyong ina, Ning. Patuloy ng matanda. Ikinulong siya ng sakit sa sarili niyang katawan. Ang huling testamento na yon. Iyon ang kanyang sigaw. Iyon ang kanyang paraan para sabihing, patawad anak, ito ang katotohanan. Hahayaan mo bang ang huling sigaw na yon ay mawalan ng saysay? Ang mga salita ni Diwa ay tumagos sa puso ni Luningning. Bigla niyang naunawaan ang lahat. Hindi ito tungkol sa pera,
Hindi ito tungkol sa mana o sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katotohanan, ang katotohanang ipinaglalaban ng kanyang ina mula sa kanyang kinaratayan. Tumayo si Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno na ng isang bagong determinasyon. Ang pag-aalinlangan ay napalitan na ng lakas ng loob. Tumingin siya kay Diwa at sa isang boses na buo at matatag, sinabi niya, "Hindi ako babalik para sa pera. Babalik ako para sa katotohanan." Kinabukasan, ang araw ay sumikat na, tila may dalang babala. Suot ang isang simpleng bestida na ipinahiram ni Diwa. Naglakad si Luningning pabalik sa lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Huminto siya sa harap ng malaki at itim na tarangkahan ng Hacienda Valeriano. Ang mga rehas na bakal ay tila mga ngipin ng isang halimaw na handa siyang lamunin. Ang mga alaala ng sakit at pagpapahiya ay bumalik sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Humugot siya ng isang malalim na hininga, inipon ang lahat ng kanyang lakas at humakbang papasok. Ang sala ng Hacienda Valeriano na minsan ay naging saksi sa kanyang pagkadurog ay siya na ngayong korte ng kanyang katotohanan. Ang hangin sa loob ay halos hiniwa ng kutsilyo sa sobrang tensyon. Sa isang dulo ng mahabang mesa ng Nara nakaupo si Carmela at ang kanyang abogadong si Attorney Robles. Ang kanilang mga mukha ay balot ng isang malamig na kumpiyansa. Sa tabi nila, si Rico ay hindi mapakali. Ang tingin ay palipat-lipat mula kay Carmela patungo kay Luningning. Sa kabilang dulo, naroon si Attorney Sandoval, kalmado at kagalang-galang. At sa tabi niya, sa isang upuang hindi na nasa sulok, kundi bahagi na ng mesa, ay nakaupo si Luningning. Sa gitna ng lahat, sa kanyang wheelchair, ay si Senyora Imelda, ang tahimik na hukom sa sarili niyang paglilitis. At sa isang tabi, malapit sa pinto, ay nakatayo si Diwa, isang anino ng katapatan. "Magsimula na tayo," sabi ni Attorney Robles. Ang kanyang boses ay matigas at walang emosyon. Inilatag niya ang isang salansan ng mga dokumento. "Nandito kami para patunayan na ang ginawang pagbabago sa testamento ni Senyora Valeriano ay hindi legal. Una, base sa mga medical record na ito mula sa kanyang mga doktor, ang kanyang kondisyon ay nakaapekto ng malaki sa kanyang pag-iisip. Hindi na siya of sound mind para gumawa ng desisyon na kasinlaki nito." "Tutol ako dyan," mahinahong sagot ni Attorney Sandoval. "Ang stroke ay nakaapekto sa kanyang katawan, hindi sa kanyang isip. Malinaw na naiparating sa akin ni Senyora Imelda ang kanyang mga nais." "Naiparating?" Tumawang mapanuya si Attorney Robles. "Paano?" "Sa pamamagitan ng mga ungol at pagturo. Attorney Sandoval, alam nating pareho na napakadaling maimpluwensyahan ang isang taong nasa ganyang kalagayan, lalo na ng isang taong may malinaw na motibo para sa pera." Ang huling mga salita ay tila isang palasong direktang itinutok kay Luningning. Hindi na tinagsining. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa mesa. "Tama siya," sabat ni Carmela. "Sino ang nakakaalam? Baka tinuruan pa ng babaeng yan, si Mami, kung ano ang isusulat. Isang malaking panloloko ang lahat ng ito." Ang debate ay nagpatuloy. Ang mga salitang undue influence, mental incapacity, at fraud ay nagliparan sa hangin. Ang bawat isa ay isang batong ibinabato kay Luningning at sa walang magawang si Imelda. Nagsimulang maniwala si Rico sa mga argumento ni Attorney Robles. Ang mga ebidensyang medikal ay tila hindi matututulan. Tumingin siya kay Luningning. Ang kanyang mukha ay puno ng muling pagdududa. Nang tila wala nang maisagot si Attorney Sandoval sa mga teknikalidad at handa nang magdeklara ng tagumpay, si Attorney Robles, isang mahinang boses, ang pumutol sa lahat. "Mayroon po akong nais ipakita." Lahat ay napalingon kay Diwa na ngayon ay humakbang papalapit sa mesa. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, may hawak siyang isang maliit at lumang tape recorder. "Ano yan, Diwa?"
Inis na tanong ni Carmela. Huwag kang makisali dito. Usapan ito ng pamilya. Bahagi po ako ng pamilyang ito sa loob ng 40 taon, senyorita. Matatag na sagot ni Diwa. At narinig ko ang mga bagay na dapat marinig ng lahat. Tumingin siya kay Attorney Sandoval na tumango bilang pahintulot. Inilapag ni Diwa ang recorder sa mesa at pinindot ang play. Sa una, tanging isang mahinang kaluskos ang maririnig. Pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa speaker. Isang boses na luma, makapangyarihan, at kilalang-kilala ni Rico at Carmela. Ang boses ng kanilang lolo, si Don Alejandro. Hindi ko hahayaang madungisan ang pangalan natin, Imelda. Ang batang yan ay isang kahihiyan. Ibibigay mo siya sa iba. Naiintindihan mo. Ibibigay mo siya o itatakwil kita bilang anak. Ako ang masusunod dito. Isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa granito ang bumagsak sa buong silid. Namutla ang mukha ni Carmela na parang papel. Ang pundasyon ng kanyang galit, ang paniniwalang niloko sila ng kanilang ina, ay gumuho sa isang iglap. Si Rico ay napatingin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkaunawa. Hindi isang makasalanan, isang biktima. Ang nag-iisang tunog na maririnig ay ang tahimik na paghikbi ni Imelda. Mga hikbi ng kaluwagan. Ang katotohanang 40 taon niyang itinago ay sa wakas malaya na. Si Attorney Robles ay natulala, walang masabi. Ang kanyang kaso ay naging abo. Ngumiti ng bahagya si Attorney Sandoval. Kung gayon, malinaw na ang lahat. Ang bagong testamento na nagbibigay ng lahat ng ari-arian kay Billy Luningning Reyes Valeriano ay legal at may bisa. Sandali lang po. Ang boses ni Luningning, kalmado ngunit matatag, ay pumutol sa abogado. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang lahat ng mata, pati na ang mga mata ni Imelda na puno ng pag-asa, ay napunta sa kanya. Bago po ang lahat, sabi niya, mayroon akong nais sabihin. Tiningnan niya si Carmela, na ngayon ay nakayuko sa kahihiyan. Tiningnan niya si Rico, na puno ng pagsisisi. At sa huli, tiningnan niya ang kanyang ina, si Imelda. At sa unang pagkakataon, isang ngiti ng purong pagmamahal at pagpapatawad ang gumuhit sa kanyang mga labi. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Tinatanggihan ko ang lahat ng mana. Kung ang tape recording ay isang kulog, ang mga salita ni Luningning ay isang lindol na yumanig sa pundasyon ng Hacienda Valeriano. Ano? Halos sabay na bulong ni na Carmela at Rico. Si Attorney Robles ay napanganga, habang si Attorney Sandoval ay napatingin kay Ning na may halong pagtataka at paghanga. Maging si Imelda ay nagpakita ng kalituhan. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, bakit anak? Huminga ng malalim si Luningning. Ang kanyang puso ay kalmado. Ang bigat na ilang dekada niyang pinasan ay tila naglaho na. Bumalik ako rito hindi para sa pera o sa mga bahay. Sabi niya, ang kanyang tingin ay malumanay na lumipat mula kay Carmela, patungo kay Rico, at huli sa kanyang ina. Bumalik ako para sa katotohanan. At ngayong malinaw na ang lahat, sapat na po yun sa akin. Lumapit siya sa mesa. Ang galit at pag-aagawan sa yaman. Ito po ang sumira sa pamilyang ito. Ayoko na pong maging bahagi niyan. Ayoko na pong ipagpatuloy ang isang sumpa. Tumingin siya ng diretso kay Carmela na hindi makatingin pabalik. Carmela, ang yaman ay hindi sukatan ng pagmamahal. Sana balang araw, makita mo yan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Rico. At sa'yo, Rico, ang pagiging asawa at anak ay hindi isang posisyon, kundi isang paninindigan. Sana matutunan mong tumayo para sa tama. At sa huli, lumapit siya sa wheelchair ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito para magpantay ang kanilang mga mata. Ang lahat ng hinanakit
Ang lahat ng sakit ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa. At sa inyo, inay, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng lambing. Ang pinakamalaking pamana na maibibigay ninyo sa akin ay hindi ang hasyendang ito, kundi ang katotohanang ibinigay ninyo sa akin ngayon. Salamat po. Naiwang tulala ang lahat. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa tensyon kanina. Kung gayon, muling nagsalita si Luningning. Tumayo siya at humarap kay Attorney Sandoval. Mayroon po akong huling kahilingan. Ano yon, iha? Nais ko pong gamitin ang kabuuan ng mana na dapat ay para sa akin. Para magtayo ng isang foundation. Isang scholarship fund para sa mga mahihirap na bata dito sa Sansinag na nais makapagtapos ng pag-aaral. Tumingin siyang muli sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nangungusap. At nais ko po itong pangalanan na The Imelda Valeriano Foundation. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Carmela. Hindi ito galit. Hindi ito inggit. Ito ay ang pader ng kayabangan at pagkamakasarili na binuo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang isang gawa ng kabutihan na napakalaki at napakatotoo ay isang bagay na hindi niya kayang labanan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa sahig. Hindi na kaya pang harapin ang liwanag na dala ni Luningning. Si Rico naman ay napayuko. Ang kanyang mukha ay nabalot ng matinding kahihiyan. Ang babaeng kanyang itinakwil at hinusgahan ay nagpakita ng isang uri ng kadakilaan na hindi niya kailanman inasahan. Ang lahat ng kanyang galit ay naging abo. At ang natira ay ang bigat ng kanyang sariling pagkukulang. Dahan-dahan, lumapit siya kay Ning. Ning, patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay garalgal. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Ning ang isang tunay at taos-pusong pagsisisi mula sa kanyang asawa. Ngumiti lang si Ning. Isang ngiting nagpapahiwatig na ang lahat ay tapos na. Hindi na niya pinansin ang magkapatid. Ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng nasa kanyang harapan. Hinawakan niya ang kaliwang kamay ni Imelda, ang kamay na minsang nagturo sa kanya sa katotohanan. Tapos na po ang lahat, inay, bulong niya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, sa kabila ng paralysis, isang himala ang nangyari. Ang mga labi ni Senyora Imelda Valeriano, na minsan ay naging mas matigas pa sa bato, ay dahan-dahang umangat sa isang gilid, bumubuo ng isang maliit, nanginginig, ngunit tunay na ngiti. Isang ngiti ng kapayapaan, isang ngiti ng pasasalamat, isang ngiti ng isang inang sa wakas ay nakauwi na. Ilang linggo ang lumipas. Ang Hacienda Valeriano ay naging mas tahimik. Si Rico ay naging mas mapagkumbaba. Tinutulungan si Attorney Sandoval sa pag-aayos ng mga papeles para sa foundation. Isang umaga, habang nagdidilig si Luningning ng mga bulaklak sa hardin, ang hardin na minsan ay naging saksi sa kanyang pagtangis. Isang katulong ang lumapit sa kanya. May dalang isang sobre. Para po sa inyo, Ma'am Ning, sabi nito. Nang buksan niya ito, nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ni Carmela. Maikli lang ang sulat. Patawad. Aalis muna ako para hanapin ang sarili ko. Siguro, para hanapin ang kabutihang nakita mo sa akin na hindi ko nakita sa sarili ko. Salamat. Ibinaba ni Ning ang sulat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. May pag-asa pa pala. Ang sulat ni Carmela ay nanatili sa kamay ni Luningning. Ang papel ay bahagyang nilulukot ng banayad na hangin sa hardin. Ang dating hardin ng kanyang pighati ay hardin na ngayon ng kanyang kapayapaan. Walang galit na natira sa kanyang puso para kay Carmela. Tanging isang tahimik na pag-asa na sana'y matagpuan nito ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Itinupi niya ang sulat at itinago ito. Tapos na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas ng payapa. Ang Hacienda Valeriano ay hindi na isang palasyo ng mga lihim at hinanakit. Ito ay naging isang tahanan ng paghilom.
Si Rico, sa kanyang tahimik na paraan, ay sinubukang bumawi. Hindi na siya bumalik bilang asawa, kundi bilang isang kaibigan at kapanalig, buong pusong sumusuporta sa pagtatatag ng foundation. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa silid ni Imelda. Hindi na ito isang silid ng pagdurusa, kundi isang silid ng paghihilom. Araw-araw, naroon si Luningning sa tabi ng ina. Hindi na bilang isang tagapag-alaga na may obligasyon, kundi bilang isang anak na bumabawi sa mga nawalang taon. Nagbabasa siya ng mga libro, nagkukwento tungkol sa kanyang mga pangarap, at kinakantahan ito ng mga awiting nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal. Isang hapon, habang magkahawak ang kanilang mga kamay at pinapanood ang paglubog ng araw mula sa bintana, naramdaman ni Luningning ang pagbabago sa paghinga ng kanyang ina. Dahan-dahan itong naging mas mababaw. Tumingin si Imelda sa kanya at sa mga mata nito, wala nang bakas ng takot o pagsisisi, tanging pagmamahal at isang malalim na kapayapaan. Sinubukan nitong magsalita, ngunit isang mahinang tunog lang ang lumabas, isang huling pagpisil sa kanyang kamay. Naintindihan ni Luningning. Ngumiti siya sa gitna ng namumuong mga luha. "Okay lang po, inay," bulong niya. Inilapit ang kanyang mukha sa ina. "Magkasama na po kayo ni Itay Elias. Magpahinga na po kayo." Sa pagbitaw niya ng mga salitang iyon, isang huling buntong hininga ang pinakawalan ni Imelda. At sa isang nangiting hindi nawala sa kanyang mga labi, pumikit na ito sa huling pagkakataon. Pumanaw siya ng payapa. Hawak ang kamay ng anak na minsan niyang itinakwil, ngunit sa huli naging kanyang kaligtasan. Makalipas ang ilang buwan, isang simple ngunit makabuluhang pagtitipon ang naganap sa plaza ng bayan. Ito ang opisyal na paglulunsad ng The Imelda Valeriano Foundation. Nakatayo si Luningning sa isang maliit na entablado. Hindi na ang anino na dating nagtatago sa sulok, kundi isang babaeng puno ng dignidad at layunin. Sa kanyang harapan, nakaupo ang unang 20 scholar ng foundation, mga bata na may nag-aalab na pangarap sa kanilang mga mata. Sa audience, tahimik na nanonood si Rico. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at paggalang. Ang pundasyong ito ay hindi itinayo mula sa yaman. Nagsimulang magsalita si Luningning. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Itinayo po ito mula sa sakit, mula sa pagsisisi, at sa huli, mula sa pagpapatawad. Ipinangalan po ito sa aking ina, hindi para alalahanin ang kanyang mga pagkakamali, kundi para bigyang pugay ang kanyang huling pagnanais na itama ang lahat. Tumingin siya sa mga bata. Ang bawat isa sa inyo ay isang patunay na ang isang masakit na nakaraan ay maaaring maging isang magandang simula. Huwag ninyong kalimutan na ang tunay na halaga ay wala sa apelyido o sa ari-arian, kundi nasa kabutihan ng ating puso at sa pangarap na ating pinagsisikapang abutin. Pagkatapos ng seremonya, bumalik si Luningning sa hasyenda. Mag-isa, ngunit hindi nag-iisa. Naglakad siya papunta sa hardin habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Kinukulayan ng kahel at lila ang kalangitan. Tumingala siya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan nang nawala. Malaya na siya. Hindi na siya si Luningning na asawa ni Rico o ang manugang ni Imelda o ang tagapagmana ng mga Valeriano. Siya si Luningning, isang anak, isang babae, isang patunay na ang kabutihan ay palaging mananaig. Sa huling sinag ng araw na humahalik sa kanyang mukha, isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At sa isang pabulong na tinig na tanging ang hangin lang ang nakarinig, sinabi niya, "Salamat sa lahat, inay." At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning, isang kwentong nagpatunay na ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa lawak ng pagpapatawad at sa lalim ng kabutihang loob. Natutunan natin na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, ang isang pusong piniling magmahal at magpatawad ay palaging makakahanap ng liwanag para sa isang bagong simula. Ang halaga ng isang tao
ay wala sa kanyang pangalan o dugo, kundi sa kanyang mga desisyon at sa kanyang paninindigan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Naway may aral kayong napulot at inspirasyong baon-baon sa inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Luningning sa huli? At anong uri ng kwento naman ang nais ninyong marinig? Mula sa amin sa susunod, i-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!